Manila is a city teeming with history and full of heritage. Hindi tayo makararating sa ating paroroonan kung hindi natin pahalagahan at mamahalin ang nakaraan. Manila has before it an opportunity unique in history of modern times. The opportunity to create equal to the great parallel and priceless addition of a tropical setting. Ako po, si Isko Moreno, tubong tondo, tunay na Manileño, Batang Maynila, maglilingkod ng tapat sa inyo. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's video, your best choice, Chia Chensa, kompletos patatas na itong kanyang mga partido o kanyang mga katiko. Yan guys, yan ang i-discuss natin ngayon. Pero bago yan, kumusta po na po sa mga Iskonians na taga Maynila na patuloy na sumusuporta sa ating palaking channel. At sa mga Iskonians na wala naman dito sa Maynila, hindi naman sila bumuboto guys, diba? Nasa Visayas, nasa Mindanao, parte ng Luzon, at lalo na yung mga kababayan nating nasa abroad, diba? Sa iba't ibang panig ng mundo na patuloy na sumusuporta kay Yorme. So maraming salamat po sa pagsuporta rin sa ating channel, at ang aking dalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Alright? So ingat po kayong lahat dyan. So ito na nga guys, inilabas na yung ticket, diba? Mga kaalyado, mga kapartido nitong si Boss Y, Yorme, at itong si Chi at Chensa. So ayan guys, yung nasa itaas yung mga congressman tsaka isang congresswoman. Nangunguna dyan itong si Ernix Junicio Lopez, pangalawa si Nieto, ito yung huli, di ba, na nagbuo sa kanyang slot, na kapatid ni Boy Pokpok o si Servo, Vice Mayor. Si Villanueva, si Bagaching, yan, dito yan sa amin, itong si Bagaching, at si Uy. So, kumpleto na guys, di ba? Tapos ang nasa baba niyan, yun ang mga councilors nila. Kumpleto na, di ba? Kumpleto na. So, sa taga Maynila po, na bumuboto, di ba? At meron din tayo sa OFW, di ba? Yung mga absentee voting. Kasama ba yun sa, hindi yata, para national lang. Sorry guys, ha? Alam ko para sa national lang. Sorry. So, yung mga councilor nyo dito sa Maynila from District 1 to 6, tingnan nyo po yung mga pangalan yan, mga mukha yan, di ba? Dito sa amin guys, District 5, kilala ko kasi yung iba dito, kasama na talaga ni Yorme, nanalo na to, re-elections na lang. Kagaya nitong si Bobby Espiritu, JB Ison, Ignacio, Laureano, Monyo Pangko, ito, re-election dito. Yun guys. Sila yung dito sa amin sa may 5th district. Tsaka si Borromeo. Ito ang huling tumakbo nito. Alam ko yung anak niya, Laris Borromeo. So, kilalanin nyo pa. Talagang si Yorme guys, di ba? Mabilis kumilos. Di ba? Mabilis kumilos. Nakita nyo, bago ang filing guys. 9 days to go.
magpa-file na ng Certificate of Candidacy sa October 1 na mag-umpisa yan. Hindi lang natin alam kung kailan sila pupunta. October 1 hanggang 8 yan, guys. Di ba? Nakita nyo, guys, di ba? Kung paano magtrabaho si Yorme. Siyempre, natural, asikasuhin mo na yan, tatrabahuin mo na yung mga partido mo, yung mga tao mo, o ilalagay mo sa gobyerno. Kasi una-una, guys, di naman to biro. Alam naman natin, di ba? Mahirap din yan. Yung pumasok ka sa politika, lalo na ganyang kalaking mga syudad dito sa Maynila, almost 2 million voters po nandito. At nadagdagan pa yan dahil nga yung mga bagong rehistro ng mga kabataan, di ba? Kasama na yung anak ko dyan. Ipaparehistro ko, guys. Pandagdag boto kay Yorme. So nakita natin, di ba? Itong si Yorme. Sa kabila, guys, kay Mayor Hani Lacuna, hindi pa natin nakikita. Wala pa ako nakikita kung sino-sino ang kanyang itatapat dito kay Yorme. So nakita natin, sa pag-ready pa lang, paghahanda pa lang ng mga taong mamumuno, di ba? Magseserbisyo sa bawat distrito ng Maynila. Ngayon pa lang, di ba? Naka-ready na, handa na, at umiikot na sila, di ba? Nakita na natin, guys, yung huling vlog natin dito sa amin. Pinakita na yung mga mukha, pinakilala na isa't isa. So ngayon, buo yan na yan, guys. So, dito pa lang talagang makita natin, malupit si Yorme. Kasi ang gusto nito, pagdating ng election o campaign, diretso na, di ba? Diretso na kagad. Campaign ng campaign. At pag nanalo sila, at gusto ni Yorme, unang araw pa lang, trabaho na. Di ba? Ganyan ang ginawa niya ng 2019. Pagka panalo ni Yorme, anong unang ginawa? Basic lang. Pero namangha ang buong Pilipinas, guys. Namangha nung unang ginawa niya, yung paglilinis ng Divisoria. Di ba? Marami ang nagulat, di ba? Ginulat talaga tayo ni Yorme. Simple lang, unang trabaho. So talagang may mga plano na, di ba? May mga alam niya ang gagawin niya na, guys. May mga naiisip na siya na para sa tao. Kaya i-straight na po natin to, guys, mga taga Maynila, from District 1 to 6. Straight na po natin to. Bakit? Anong advantage na? Dahil pag i-straight natin yan, yung trabaho ni Yorme o ng bukod siya ng Maynila, mabilis, guys. Di ba? Kung paano niya ginawa yung 2019, na talagang bumulusok ang Maynila. Nagsipagtayuan yung mga malalaking project niya, yung mga world class, di ba? Hospital, eskwelahan, Manila Zoo, di ba? Kalinisan, peace and order. Kasi para pag gumawa sila ng ordinansa, tuloy-tuloy kasi, guys, pag marami kayong mas marami pa kayong binoto sa iba, natural, yung iba dyan, mamumuliti ka lang yan, mag-o-object lang na mag-o-object. Imbis na umaabante na yung trabaho, nadidelay pa. Di ba? Nakita nyo naman, guys, alam nyo, nung 2022, dito sa Maynila, di ba, paalis na si Yorme dahil tatakbo nga yun ng presidente, di ba? Yung iniwan niya, guys, in-endorse niya lahat, yung katiket nila. Alam nyo kung anong nangyari, lahat panalo. Dalawa lang. Sa councilor, guys, 38 lahat yan, yung buong konseho ng Maynila. Ang nanalo kay Yorme, 36. Di ba? Dalawa lang ang naligaw. At yung dalawa na yon, hindi pa talaga nila totally kalaban sa partido, di ba? Ano pa, parang independent pa yata. So, ganoon ang ginawa niya. Kaya nga, di ba, yun lang, yung iniwan niya kay Mayor Hani Lacuna, mukhang nag-stay lang sa opisina. Di ba, guys? So, sana nagsitayuan na rin ng mga malalaking building, di ba? Kung talagang pinokpok nitong si Mayor Hani. At sana lumabas siya ng lumabas. Kaso, iba talaga si Yorme. Kaya yun ang hinahanap ng taong bayan. Dito kay Yorme, na talagang lahat ng trabaho niya, pinaghahanda niya, guys. Hindi siya babara-bara. Para at least kayo, makita na natin, makilatis na natin. Di ba? Yung kanyang mga ine-endorse at tingin na talaga naman natin, naniniwala tayo na wala namang i-endorse si Yorme ng patapon. Kumbaga sa tong it's, itapon mo lang yan dahil di mo kailangan. Hindi ganon. Alam ni Yorme, lahat ng kanyang pipiliin ay magsisilbi sa ating bayan dito sa Maynila, guys, di ba? Sa nakita natin, naka-ready na talaga. Kompletos recados na, guys. Itong si Yorme. Ganyan sa kabilis. Yung pag-pour pa lang ng gobyerno, di ba? Parang ano lang yun eh.
yung magtatayo ka ng business, kailangan kompleto na yung papeles mo, nakatayo na yung building mo, lahat na. Di ba? So kaya guys, anong masasabi nyo dito? Di ba? Sa pagbuo ni Yorme, talagang straight na natin to, sure ball na to, panalo na guys, makita naman natin sa labas, di ba? So, yun po. Kayo nang bahalang umusga dyan. Basta kinakampay natin from District 1 to District 6. Straight na po natin lahat ng katiket ni Yorme, di ba? Para mabilis umaksyon lalo at mabilis ang kanyang mga serbisyong kapakipakinabang sa taong bayan. Alright guys, hanggang dito lamang po. Abangan nyo ang susunod kong vlog. Thank you very much, Manila. God bless.